Good morning po. Good morning sa lahat. Ngayon po ay magdi-DIY tayo ng camper bed para sa ating minivan. Ngayong araw po, bibili tayo ng wood para sa gagawin nating camper bed dito sa ating minivan. So bibili tayo ngayon. Mga ano lang, yung mga junk goods lang yung gagamitin natin. Bibili lang tayo dito sa junk shop dito sa amin. Dito ko bumibili ng mga kahoy pagka kailangan ko ng mga project, mga DIY projects ko. Dito lang ako bumibili. Malapit lang to sa amin. So madami ditong mga wood. Ayan. So ito yung mga bibilin natin ngayon na kailangan natin. So nakabili na tayo. Tara, gagawa na tayo. DIY camper bed. So ngayon nagsusukat pa lang tayo ng mga kahoy na ilalagay para sa ating camper bed. Bali, ayan, nakat ko na siya, nahulma ko na dito sa likod ng ating minivan. So kailangan na natin siyang i-fit. Yan, mukhang okay naman. Okay naman yung pagka-fit, pero hindi siya perfect, pero okay lang yan kasi hindi naman kailangan perfect. Parang kawan ng fake double nga mas. Meron tayong taga sukat. Oops. Yan eh. So ngayon isusukat So mo. it. Yes. Guys, na-realize ko kanina nung nilagay ko yung foam dito, pag may nakaupo, pwedeng mag-bend yung mismong plyboard ng foam. So gumawa ko ng panglagay dito sa gitna, pang support. Ang purpose kasi nito, pwede din siyang tanggalin, ilagay dito yung mga foam. Yung isa sa mga foam pwedeng ilagay dito. Yun yung isa sa mga purpose ko kung bakit ko ginawa to. So ito yung pangdudugtong natin dito para maging support
nung extension ng bed. Yan. DIY lang. Ayun, so natapos na natin yung ating DIY camper bed frame na gawa sa kahoy. Pansamantala, ito yung gagawin natin hanggat hindi pa tayo nakakahanap ng magandang wood. Pero ngayon ko lang talaga napagtanton, yung minivan, sobrang mamamaximize mo talaga yung minivan sa mga ganitong bagay. For example, sinasabi ng iba na maliit yung sasakyan, pero kahit na maliit yung sasakyan, makakapaglagay ka ng bed na pwede mong gamitin kung gusto mo mag-camping, kung halimbawang nag-long drive ka, tapos medyo napagod ka, gusto mo magpahinga, itatabi mo lang siya, pwede ka magpahinga dyan. So, samahan nyo ako, buuin natin yung bed frame na ginawa ko ngayong araw. Sukat. So, ito yung tapos ito yung pang support natin dito sa gitna. Tapos itong apat na ginawa kong pang support. Meron na kasi ako nakagawang foam bed para dito kasi meron ako nakalagay talaga dito yung bed frame na DIY din pero bakal siya. So ayan, natapos na nating ilatag yung bed natin dito sa ginawa nating camper bed frame. So papakita ko sa inyo yung ibang configuration na pwede nyong gawin dito sa bed na to. Una, syempre pwede nating hugutin yung mismong ginawa nating frame dito. So ang purpose talaga nung ginawa ko mga foam na to, kaya hiwa-hiwalay sila, kaya na may section sila. So para ma-maximize natin yung van kung sakaling kailangan natin ng mas malaking space. Tapos ito maliit, pwede lang natin siyang igilid dito. Maging sandalan. Pwedeng ito na lang yung gamitin natin bed, tapos magagamit pa natin yung mga upuan sa gitna. Yun. Ayun, so makikita nyo dito sa parang configuration ng camper bed, pwedeng pa L lang siya na tapos pwede pa nating magamit tong isang upuan. Yun, so pwede natin siyang magamit na ganyan. Sa build na to is yung pwede siyang tanggalin and magamit pa yung upuan. Yun yung purpose natin talaga dito sa build na to. O eto, na ilatag na natin yung bed dun sa frame na ginawa natin, yung DIY. Ayan, sinusubukan na nung anak ko. You like it? Yes. Okay. Pag meron kang minivan, marami kang pwedeng gawin talaga. Yung maliit na sasakyan na to, mamamaximize mo siya. Kahit na sinasabi ng iba na masyado maliit. Pero isipin mo, yung liit nung van na to, makakapaglagay ka ng bed na pwede mong tulugan pag gusto mo mag-camping.